Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig, papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro. Ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lugar ng Judea sa Kanaan ay tuyo. Bihira ang malakas na ulan doon. Kaya mahalaga sa lugar na ito ang tubig. Kapag may tubig, may buhay. Magkakaroon ng halaman at may maiinom ang mga hayop nila. Kaya ang kanilang larawan ng paraiso ay isang hardin na dinadaluyan ng maraming ilog at may maraming halaman. Noong panahon ni Ezekiel, sinira ng mga taga-Babylonia ang templo. Wala na silang templo na pagsasambahan sa Diyos. Pero hindi mabitawan ni Ezekiel ang pangarap ng papanibaguhin uli ng Diyos ang bayan ng Israel. Babalik uli sila sa Kanaan at magkakaroon uli sila ng templo. Kasi si Ezekiel ay isang pari na ang kanyang pinagkakabalahan ay ang templo. Ang pagbasa natin ngayon ay bahagi ng pangarap na ito. Nakita niya ang bagong Jerusalem. Mula sa templong ito ay magsisimula ang maliit na agos ng tubig. Ito ay naging batis at habang papalayo sa templo,
mas lumalalim at tumalaki ang batis at naging ilog na kailangan ng lumangoy upang matawid. Umagos ang malaking ilog sa dagat na patay, the Dead Sea. Ito'y tinatawag na dagat na patay kasi napakaalat nito at walang nabubuhay doon. Walang halaman, walang isda at walang hayop na umiinom doon. Ngunit kung saan dumaloy ang tubig na mula sa templo, naging tabang ang tubig ng dagat na patay at doon nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng mga isda at pinupuntahan na ng mga hayop. Sa pampang ng ilog, tumubo rin ang maraming halaman at mga puno na namumunga ng buong taon at ang mga dahon ng mga punong ito ay nakakagamot. Ito'y larawan Ezekiel ng bagong templo. Hindi lang magkakaroon uli ng templo, kundi ito ay magiging bukal ng buhay at kalusugan para sa lahat. Ang pangarap ni Ezekiel ay sana maging totoo sa mga simbahan at chapels natin. Ang buhay ay magsisimula doon. Magsisimba tayo upang mapalakas ang buhay ng Diyos na tinanggap natin sa binyag. Sa mga simbahan at mga chapel natin, matatanggap ang mga sakramento. Dito napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Dito nagmimisa tayo at natatanggap din ang katawan ni Kristo. Dito natin nararanasan ang mga asembleya o pagtitipon na nagpapahiwatig na tayo isang bayan ng Diyos. Sana ang sigla, lakas, tuwa at liwanag na nararanasan natin sa mga simbahan at chapels natin ay madala natin paglabas natin at pag-uwi natin sa ating buhay at ibahagi natin ito sa iba. Kaya magiging bukal ng sigla, ng tuwa at ng buhay ang ating mga bahay dalanginan. O Diyos, ang iyong grasya at tulong sa amin ay natatanggap kapag kami pumupunta sa simbahan. Dumaloy sana sa aming buhay at mahibahagi din namin ito na sa pinagmumulan at nakakasalamuhan namin sa aming buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.